Teniente General na magagawa ngang mapatay ni Zoufan ang isang nakakakilabot na halimaw na nasa proseso ng metamorphosis at malapit ng maging isang ganap na Monster King Dominator. Humanga rin si Tan Aoshi noong makita nito na wala na talaga ang Starbat Monster King, talagang napakalakas nga raw ng ating bida. Pinasalamatan ni Lieutenant General Zhong ang mga War God team ng bansang Xena. Hindi nga raw malalampasan ng kanilang Icefield Federation ang kanilang malaking problema kung hindi dahil sa tulong ng mga ito. Nahihiya man si Guiyu pero sumagot pa rin ito nang wala raw anuman. Naisip niya na wala naman daw silang masyadong naitulong, kung hindi nga raw nila kasama ang ating bida ay baka kanina pa rin silang namatay. Hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin niya alam kung ano ang pangalan ng ating bida, nakakahiya nga raw kapag tinanong siya ng mga taga-Icefield Federation kung ano ang pangalan nito. Sinabi rin ni Lieutenant General Zhong na nararapat nga lang daw ang bansang Xena na kilalanin bilang isang maaasahang bansa. Salamat nga raw at nagpadala ang mga ito ng mga Supreme Powerhouse para tulungan ang kanilang Icefield Federation. Sigurado nga raw siya na isa si Mr. Zoufan sa mga pinakamahusay na Supreme Genius sa bansa ng mga ito. Nagulat si Tan Aoshi noong marinig niya sa bibig ng Teniente General ang pangalan ng ating bida. Napapaisip siya kung posible ba raw kaya na ito nga ang anak ng kanyang sister Sheng Jing. Pagkarating ni Zoufan ay agad nitong kinamusta sina Guiyu kung ayos lang ba raw ang mga ito. Sabay-sabay naman na nagsitungo ang dalawang grupo para pasalamatan ang ating bida sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang lahat. Pinagmasdang mabuti ni Tan Aoshi ang mukha ng ating bida hanggang sa mapagtanto niya na ito nga talaga ang anak ng kanyang sister Sheng Jing. Alam niya rin ang kondisyon noon ni Zoufan kaya nagtataka siya kung paano nito nagawang lumakas ng ganoong kabilis. Bumiyahe na pabalik ang Icefield Federation Rescue Team kasama sina Zoufan at ang lahat ng mga tao na kinontrol ng halimaw na nawala ng malay. Habang nasa biyahe ay doon na nagkausap si Tan Aoshi at ang ating bida. Tinanong ni Zoufan ang kanyang sister Aoshi kung tama ba raw ang pagkakaintindi niya na sinadya talagang ikulong ang kanyang ama para mas madali nila itong maprotektahan. Sumagot naman ng oo si Tan Aoshi at sinabi na ito nga raw ang naisip na paraan ng military department. Doon na napagtanto ni Zoufan na hanggang ngayon pala ay may nagtatangka pa rin ng masama sa kanyang ama. Tinanong niya rin si Sister Aoshi kung sino raw ang tao na nag-frame up sa kanyang ama para makulong ito. Sinabihan naman ni Tan Aoshi ang ating bida na mas mabuti raw na hindi muna nito malaman kung sino ang tao na nasa likod ng pag-frame up kay Commander Zuhui. Kahit nga raw nasaksihan na niya ang taglay na lakas ni Zoufan ay hindi pa rin ito sapat para kaharapin ang lahat ng mga salarin. Hindi nga lang daw nag-iisang tao ang may kagagawa nito, kabilang nga raw dito ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang bansa. Binanggit din ni Tan Aoshi na kahit nga raw ang kanilang buong military department ay hindi rin basta-basta kinakalaban ang mga ito. Napaisip ang ating bida noong marinig niya na sangkot dito ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang bansa. Tinanong niya si Sister Aoshi kung ang tinutukoy ba raw nitong puwersa ay ang isa sa mga 3 war god families ng Imperial Capital. Hindi pa rin ito sinagot ni Tan Aoshi, sinabi niya na lang na hindi pa nga raw sapat ang lakas ni Zoufan para protektahan ang sarili nito. Sinabi niya rin na kung nabubuhay nga lang daw ang ina ng ating bida ay tiyak na napakasaya nito dahil lumaki ng maayos ang kanyang anak. Nagtanong si Zoufan kay Sister Aoshi kung kailangan pa ba raw niyang magpalakas para sabihin na ng mga ito kung sino ang nagtatangka ng masama sa kanyang ama. Naisip ni Tan Aoshi na bakit nga raw bigla na lang naging nakakakilabot ang aura na nararamdaman niya sa ating bida, para nga raw itong isang leon na anumang oras ay maaaring magwala. Mukhang nagmana nga raw talaga si Zoufan sa kanyang ama na dating kilala sa bansag na Tiger of the Military Department. Pero sa palagay niya nga raw ay parang mas malakas pa ito kay Commander Zuhui. Kaso nga lang daw ay nag-iisa lang ito at wala rin masyadong magagawa ang military department para tulungan ito. Napapaisip siya kung paano nga raw nito magagawang labanan ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang bansa. Sinabihan ni Tan Aoshi ang ating bida na nakakahanga nga raw ang talento na taglay nito at napakabilis rin daw nitong lumakas. Pinayuhan niya si Zoufan na saka na nga lang daw nito subukang linisin ang pangalan ni Commander Zuhui kapag nagawa na nitong makatungtong sa pagiging isang advanced war god. Naisip ng nakikinig na si Lieutenant General Zhong na mukhang alitan nga raw ito sa loob ng bansang Xena, mukhang medyo minamaliit nga raw ni Miss Tan Aoshi ang talento ni Mr. Zoufan.
Pero ayos nga lang daw ito dahil mas magkakaroon siya ng tsansa na mas mapalapit sa ating bida. May nagaganap na pagpupulong ang mga War Gods Council sa loob ng Imperial Capital. Ibinalita ni Sheng An na hindi raw maganda ang kinahinatnan ng ginawa nilang pagtulong sa Icefield Federation na pagmimina sa Starfall Elemental Mine. Huli ng araw noong malaman nila na may isa palang Intermediate Monster King ang naglalagi doon na dumaan na sa secondary mutation. Malamang araw ay patay na ngayon ang lahat ng mga War God Combat Team na ipinadala ng kanilang bansa. Nagulat ang mga miyembro ng konseho habang iniisip ang posibilidad na magkakaroon na naman ng isang panibagong Monster Cave Dominator. Nanghihinayang din sila para sa buhay ng mga ipinadala nilang War God Combat Team. Nangamba si Commander-in-Chief Wan Feng para sa kaligtasan ni Zhou Fan. Sinabi ni Mo Shanjuo na kung totoong araw na nag-evolve ang isang halimaw sa pagiging isang Monster Cave Dominator, malamang araw ay nasa panganib ngayon ang ating bida. Tinanong din ito ang kanyang mga kasama kung bakit nga raw parang may kakaiba sa mining program na ito. Sumagot si Commander Aizu na mukhang may tao nga raw na sinadyang itago ang ilang impormasyon na nagmula sa Icefield Federation. Naisip ni Sheng An na napakatatalino nga raw ng mga tao na nagmula sa panig ng Mu family, napansin nga raw agad ng mga ito na may mali sa pangyayaring ito. Pero ano naman daw kung malaman pa nila ang katotohanan, malamang nga raw ay patay na rin ngayong ang batang si Zhou Fan. Lumapit ang isang lalaki para sabihin sa kanilang chairman na nakatanggap na raw sila ng update mula sa Icefield Federation. Hindi man Pimples? What's erupting outside may be caused by bacteria inside the skin. Try Lactazid with lactoferrin, zinc, and vitamin E. Helps lessen. man makapaniwala si Sheng An habang binabasa ang nilalaman ng hawak niyang papel. Ipinarating ng Icefield Federation na naayos na raw ang krisis na kinaharap nila sa Starfall Elemental Mine. Nagpapasalamat din ang mga ito sa bansang Xena sa tulong na ibinigay sa kanila ng War God na si Zhou Fan. Hindi makapaniwala si Sheng An na ang taong nakapatay sa Monster Cave Dominator Hatchling ay ang ating bida. Nagtataka siya kung paano nga raw nito nagawang lumakas. Nagtanong ang isang lalaki kay Chairman Sheng An kung nagmula ba raw Icefield Federation ang impormasyong na natanggap nito. Tinanong din nila kung may nakaligtas ba raw sa mga War God Combat Teams na ipinadala ng kanilang bansa. Tinawag ni Sheng An ang atensyon ng lahat para sabihin na nakatanggap nga raw siya ng magandang balita mula sa Icefield Federation. Matagumpay nga raw na nasolusyonan ang krisis na nangyari sa Starfall Elemental Mine. Ang may pinakamalaki nga raw na naiambag para matapos ito ay si Major General Tan Aoshi ng Military Department at ang War God Combat Team na ipinadala ng Hulan City. Binanggit niya rin na bibigyan nga raw sila ng Icefield Federation ng reward bilang pasasalamat ng mga ito. Matapos niyang ibahagi ang magandang balita ay doon na rin natapos ang kanilang pagpupulong. Sinabi ni Mo Shanjuo na pakiramdam niya nga raw ay may hindi binanggit na napakahalagang impormasyon si Sheng An, napapaisip rin siya kung kamusta na raw kaya ngayon ang ating bida. Sinabi naman ni Commander-in-Chief Wan Feng na hindi nga rin daw siya mapalagay lalo na't kabilang si Chairman Sheng An sa Sheng family. Kung pag-iisipan nga raw nila itong mabuti, mukhang si Sheng An rin daw ang nagmungkahi ng natanggap nilang kautusan na pagpapadala ng mga kinatawan sa Starfall Elemental Mine. Sinabi naman ni Mo Shanjuo na kahit nga raw alam nila na sangkot dito si Sheng An ay wala pa rin silang magagawa. Ang Sheng family nga raw ay ang isa sa tatlong major war god families ng Imperial Capital at hindi nga raw nila maaaring basta na lang kalabanin ang mga ito. Sinuntok ni Sheng An ang kanyang lamesa dahil hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Naiinis ito habang iniisip kung bakit nga raw hanggang ngayon ay buhay pa rin ang batang si Zhou Fan, mukhang napakalaki nga raw ng kapit sa swerte ng walang hiyang ito. Ayaw niya nga raw sana itong patayin ng personal lalo na't nananalaytay dito ang dugo ng kanyang kapatid, pero mukhang kailangan na talaga niya itong iligpit. Shout out kay Idol Irel gumapak sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. May bigla na lang tinawagan si Sheng An sa kanyang telepono. Sinabi ng lalaki na nasa kabilang linya na nasurpresa nga raw siya kung bakit siya tinawagan ni Chairman Sheng An. Nagtanong din ito kung ano nga raw ang kailangan nito sa isang mababang tao na tulad niya.
Sumagot naman si Sheng An na may mga bagay nga raw na ang lalaking nasa kabilang linya lang ang maaaring gumawa. Sinabi ni Sheng An na may ipapagawa nga raw siya ditong trabaho at babayaran niya ito ng 10 bilyon. Kapag nagtagumpay nga raw ito, bukod sa pera na matatanggap nito ay mababayaran na rin ng lalaki ang pagkakautang nito sa Sheng family. Sinabi ng lalaki na nasa kabilang linya na talagang nakakaakit nga raw ang inaalok sa kanya ni Chairman Sheng An. Sigurado nga raw siya na lubhang mapanganib ang ipapatrabaho nito sa kanya lalo na't napakalaki ng mga ibinibigay nitong reward. Pero hilig niya raw talaga ang gumawa ng mga mapapanganib na trabaho. Tinanong ng lalaki si Chairman Sheng An kung ano ba raw klase ng trabaho ang ipapagawa nito. Sumagot si Sheng An at sinabi na kailangan nga raw gisingin ng lalaki ang isa pang ulo ng Monster Cave Dominator na nasa liblib na bahagi ng Eastern Sea Monster Cave. Nagtanong ang nagulat na lalaki kung nagbibiro lang ba raw si Chairman Sheng An. Tinanong niya rin si Sheng An kung alam ba raw nito ang maaaring mangyari kapag ginising nila ang isang ulo ng Eastern Sea Monster Cave Dominator. Sumagot si Sheng An at tinanong ang lalaki kung tingin ba raw nito ay magbibiro siya ng mga ganoong bagay. Nilinaw niya sa lalaki na ang kailangan lang daw nitong gawin ay ang gisingin ang isa pang ulo ng Dominator at ituro nito AGN lokasyon ng Sky Prison kung saan na nakakulong si Zuhui. Naisip ng lalaki na dapat nga raw ay hindi na niya sinagot ang tawag ni Sheng An, ngayon nga raw ay makakagawa pa siya ng napakalaking pagkakasala sa kanilang bansa. Pero bahala na nga raw kung ano ang mangyari, simula naman daw talaga umpisa ay hindi na siya isang mabuting tao. Wala na nga raw siyang pakialam kung ano man ang magawa niyang kasalanan, ang mahalaga raw ay kung gaano kalaki ang matatanggap niyang reward. Naisip ni Sheng An na dapat nga raw ay pinagpatuloy na lang ni Zofan ang tahimik na pamumuhay nito sa Jiangbei City na parang isang talunan. Pero talagang ipinakita pa rin ito kung gaano kataas ang kanyang talento gaya na lang ng nangyari noong bata pa lang ito. Tumawa si Sheng An habang iniisip na hindi na nga raw siya magpapakita ng anumang awa sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin niya nga raw na parehas na mamamatay si Zofan at ang walang kwenta nitong ama. Tinawag ni Lieutenant General Zhong ang ating bida para ipakita ang bagay na ipinagawa nito. Sinabi ng isang lalaki na nagawa nga raw makabuo ng kanilang ice-filled casting workshops crew ng isang baluti na gawa sa 2 rare materials. Ngiping matibay. Ngiping palaban. Gusto niyo ba manalo ng 100,000 tuition assistance? Then keep watching! Pinasalamatan ni Lieutenant General Zhong ang lalaki sa bilis ng trabaho na ginawa ng mga ito. Sinabi ni Lieutenant General Zhong na nasa loob nga raw ng kahon ng armor na ipinagawa ni Zofan na gawa sa 2 sharp claws na nagmula sa namatay na Starbat Monster King. Sinabihan niya ang ating bida na tingnan na raw nito kung magugustuhan nito ang bago nitong armor. Agad naman na pinasalamatan ni Zofan si Lieutenant General Zhong. Napapaisip siya kung gaano raw kaya kaganda ang armor na nilikha mula sa mga materyales na nanggaling sa isang Monster Cave Dominator hatchling. Namangha si Zofan noong makita na nito ang armor na nasa loob ng kahon. Ang baluti na suot niya ngayon ay isang S-grade armor na tinatawag na Starbat Soft Armor. Sinabi ng lalaki na bagay nga raw sa ating bida ang suot nitong armor, nararapat na lang daw itong kilalanin bilang bayani na tumapos sa insidente sa Starfall Elemental Mine. Sa ginawa nga raw nitong kabayanihan ay tiyak na pag-aagawan nito ng mga kababaihan ng Icefield Federation. Naisip ni Zofan na tama nga lang daw na makilala bilang isang S-grade armor ang suot niyang baluti. Sa palagay niya nga raw ay makakaya nitong tanggapin maging ang direktang pag-atake ng isang novice war god. Pakiramdam niya rin daw ay parang may kakaibang kapangyarihan ang nakapaloob sa baluti na ito. Napapaisip siya kung kaya ba raw ito naiiba kumpara sa ibang mga S-rank armor ay nang dahil sa nilalaman pa rin ito ang enerhiya na nagmula sa Starfall Elemental Mine. Naisip ni Lieutenant General Zhong na nagmula nga raw sa bansang Sina si Zofan kaya hindi nito taglay ang itsura na hinahanap ng mga kababaihan ng Icefield Federation. Pero bakit nga raw sobra siya ngayong nagagwapuhan sa ating bida? Napakatagal na panahon na nga raw na nakaramdam siya ulit ng ganoong pakiramdam. Pinasalamatan ni Zofan si Lieutenant General Zhong sa pagpayag nito na ipaggawa siya ng divine armor mula sa nakuha niyang materyales. Sumagot naman ang Tiniente General nang wala raw anuman. Walang-wala nga raw ang ginawa nilang ito kung ikukumpara sa tulong na ibinigay sa kanila ng ating bida.
Namula si Lieutenant General Jong habang sinasabihan ng kanyang sarili na bakit nga raw siya nag-iisip ng mga ganoong bagay. Ang kailangan niya nga raw gawin ay ang kaibiganin si Zofan dahil malamang ay makikilala ito bilang isa sa mga pinakamalakas na expert ng bansang Xena. Hindi nga raw siya dapat nag-iisip ng ibang uri ng relasyon. Pero wala rin naman daw masama kung susubukan niya ito. May maganda naman daw siyang itsura at pangangatawan at may taglay rin siyang lakas kumpara sa ibang mga babae. Malaki nga raw ang posibilidad na mabighani niya ang binatang ito. Sinabi ni Zofan na kailangan na raw niyang umalis ngayon. Babalik na nga raw siya para i-report ang nangyaring insidente. Sinabihan naman ni Lieutenant General Jong ang ating bida nang wag daw muna itong magmadali ng pag-alis. Magdadaw nga raw ng isang malaking pagsasalo ang kanilang Icefield Federation at may ibibigay pa rin daw silang regalo kay Zofan bilang kanilang pasasalamat. Tinanong ng ating bida kung ayos lang ba raw kung hindi siya makadalo. Mas natatakot pa nga raw siyang humarap sa mga ganoong kapormal na okasyon. Naisip ni Zofan na bakit nga raw may magaganap na naman na isang malaking pagsasalo. Mas gugustuhin pa nga raw niyang bantayan na lang si Little Gray kaysa sa makisalamuha siya sa napakaraming tao. Sinabi ni Lieutenant General Jong na ayos lang daw kung hindi na dumalo ang ating bida sa magaganap na pagsasalo, pero wag nga raw sana nitong tatanggihan ang reward na inihanda ng kanilang Icefield Federation. Binanggit ni Lieutenant General Jong na may isang lugar nga raw sa Icefield Federation na kaunti pa lang ang nakakaalam sa buong mundo. Tinatawag nga raw na Ice Gods Mountain ang nabanggit niyang lugar. Isa nga raw itong legacy na iniwan ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo bago pa man mangyari ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Natuon ang atensyon ni Zofan sa binadget ni Lieutenant General Jong na Ice Gods Mountain, pero hindi ba raw hindi pa ganoong kalakas ang lahat ng mga tao bago ang Night of the Starfall? Sinabihan ni Lieutenant General Jong ang ating bida na wag nga raw nitong mamaliitin ang pinakamalakas na tao bago ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Maiintindihan rin daw ito ni Zofan kapag nakarating na ito sa Ice Gods Mountain. Ito nga raw ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na nasa kanilang Icefield Federation. Sinabi rin ni Lieutenant General Jong na ang mga war god nga raw na nagsanay sa Ice Gods Mountain ay higit na mas malaki ang inilalakas kumpara sa ibang lugar. Ito nga raw ang dahilan kung bakit napakalupit ng kapaligiran sa Icefield Federation pero ang bilang nga raw ng kanilang war gods ay hindi naman nahuhuli sa bilang ng mga war gods sa bansang Xena. Sa Ice Gods Mountain ay matatagpuan ang isang pasilidad na tinatawag na Ice Bear Cultivation Center. Nanunood sa loob ng pasilidad na ito sina Tan Aoshi at ang grupo ni Guiyu. Naimbitahan rin ang mga ito ng mga taga-Icefield Federation nang dahil sa ipinaabot na tulong ng kanilang bansa. Nagtanong si Guiyu kung gaano na raw kaya katagal na kinakaharap ng isa sa mga miyembro ng Icefield Federation ang Bear Emperor's power. Sumagot naman ang kasama nito na 10 minuto na nga raw ang nakalipas simula nang mag-umpisa ito. Hindi makapaniwala si Guiyu na tumagal ng 10 minuto ang pinapanood nilang lalaki kahit na nasa ilalim nito ng 5 times Bear Emperor's power. Hindi nga raw nila nagawang tumagal ng 3 minuto kahit na 3 times Bear Emperor's power lang ang kanilang sinubukan. Napapaisip siya kung tao pa ba raw kaya ang lalaking ito. Ganoon nga raw pala kalakas ang isa sa top 5 genius ng Icefield Federation. Nagsalita ang lumabas na lalaki at sinabi na wakas nga raw ay nagawa na niyang tumagal ng 10 minuto sa times 5 nanograms Bear Emperor's power. Ngayon nga raw ay maaari na siyang umanang genius na nagmula sa bansang Xena. May gusto nga lang daw siyang ipaintindi sa lalaki na nagngangalang Zofan. Kung hindi nga raw nasaktuhan na nasa loob siya ng kanyang pagsasanay ay tiyak na siya ang makakalutas sa insidente na nangyari sa Starfall Elemental Mine. Sinabi ni Tan Aoshi na napakalakas nga raw ng aura na taglay ng lumabas na lalaki. Nakakaramdam nga raw siya ng matinding pressure nang dahil lang sa aura na inilalabas nito. Ang lalaki nakakalabas pa lang mula sa pagsasanay ay ang number 4 ranker ng Icefield Federation na kilala sa tawag na Raging Bear Claw. Sinabi ni Guiyu na nung unang araw ay inakala niya na walang saysay ang ranking ng Icefield Federation, kaya hindi niya nga raw inasahan na nagtataglay pala ng napakalakas na kapangyarihan ang mga top ranker ng mga ito. Balita nga raw niya ay pinalitan ng lalaking ito ang kanyang pangalan sa tawag na Raging Bear Claw nang dahil sa paghanga nito sa Ice Bear na simbolo ng isa sa mga pasilidad ng Icefield Federation.
Nagtanong si Raging Bear Claw kung sino raw sa mga ito si Zofan, ang lalaki na nagmula ng Xena na siyang lumutas sa problema sa Starfall Elemental Mine. Nagtaka si Gueyo kung bakit hinahanap ni Raging Bear Claw ang ating bida, pero agad din siyang nakapagsalita ng wala raw ito doon at kasama raw ito ni Lieutenant General Jong. Huli na noong mapagtanto ni Gueyo kung bakit nga raw siya sumagot, halatang halata naman daw na hindi maganda ang motibo ng paghahanap nito kay Zofan. Nangangamba siya sa maaari nitong gawin sa kanya ngayong alam na nito na kilala niya ang ating bida. Great Taste Wipe. Tamang tap